Nais naman ng prosecution na ipasabpina ang bank tax at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at ng asawa nitong si Atty. Mans Carpio bago pa ipresenta ang huling article of impeachment. Kumuha tayo ng update mula sa ating kasamang si Earl Tobias live mula sa Senado. Earl. Yes, Bien, kahit desidido ang BP Defense Camp na harangin itong request ng prosekusyon na ipasabpina ang tax at bank records ng mag-asawang BP Sara Duterte at Atty. Mans Carpio, hindi nabali ang kumpiyansa at moral ng prosekusyon na maaprubahan ng Senate Impeachment Court ang hiling nila na isabpina ang mga dokumentong yan. Paninindigan nila, walang basihan para hindi payagan ang pagsisiwalat ng mahalagang dokumento. Biyan sa aligasyon ng unexplained wealth at non-disclosure sa SALN, nakabatay ang hiling ng prosekusyon na mailabas ang tax at bank records ng mag-asawa. Bagamat ito pa ang huling article na tatalakayin sa paglilitis, nais na nilang maipasabpina ang mga dokumento ngayon pa lang dahil inaasahan ng kukwestiyonin ito ng depensa. At the end of the day, makikita talaga yan kapag binuksan natin. Huwag nating, pangunahan, at huwag nating katakutan yung paglatag ng ebidensya. Sa Justice Committee hearing ng BP impeachment complaint, unang natisod ang nasa 6.7 bilyong pisong halaga ng bank transactions ng Vice Presidente at kanyang asawa. Base yan sa report ng Anti-Money Laundering Council. Malaking pagtataka noon ng Justice Committee kung bakit walang idineklara na cash on hand o pera sa bangko sa salin ng Vice Presidente mula sa mga taong 2019 hanggang 2024 at 88 million pesos lang ang dineklarang kabuang yaman ng Duterte Carpio sa kanilang 2024 SALN, pero bilyon-bilyon ang na-flag na bank transactions. Kasi hindi mo mapoprove yan sa korte at hindi rin ma-appreciate halimbawa ng ating taong bayan kung ang titingnan mo lang ay isang punto lang ng kanyang SALN. So you really have to go back to a point where you would prove to the court and to the people yung talagang unexplained wealth. Si NBI Director Attorney Melvin Matibag na ang sunod na testigo ng prosekusyon sa sunod na schedule ng trial sa Martes. Nanindigan silang hindi na kailangang tumistigo ni OVP Chief of Staff Attorney Zelaika Lopez para patunayan pa ang binitawang grave threats ng Vice Presidente. Meron ba? Meron. Meron bang assassin? Meron. Anong ebidensya natin dyan? Mismong admission against interest ng Vice Presidente. Nagkaroon siya ng oportunidad na klaruhin ang sinabi niya 3 days after, no? Pero ano hong ginawa niya? Hindi niya binawi. Kinonfirm niya, she doubled down and tried to justify what she did. Biyan sa PIA update sa mga witness ng prosekusyon, kawiwidro lang ng prosecution panel ng iba pa nilang testigo sa ilalim ng aligasyon ng grave threats at inciting to sedition laban sa Vice Presidente. Ang paninindigan nila, sapat at sobra-sobra pa ang testimonya at ebidensyang inilatag ng dalawa nilang naunang NBI witness. Klaro na nilang nabanggit mismo ng Vice Presidente ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at dating House Speaker. Paulit-ulit na rin nila ang legal calisthenics at pagtiteknikal ng depensa at dragging na ang mga katanungan na ito. Ang giit ng prosekusyon, kung susulitin pa rin ng depensa at isasagad na nasa 3 o 4 na oras ang pagtatanong sa mga cross-examination, marapat lang na ngayon pa lang ay umusad na sa susunod na article. So pagkaklaro bien, ang huling testigo na ng prosekusyon para sa article ng grave threats ay si NBI Director Attorney Melvin Matibag at pagkatapos niya inaasahan na nating susunod na sasalang sa Senate Impeachment Court ang article ng misuse umano ng confidential funds. Balik muna sa inyo. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.